Siguro marahil marami sa inyo ang nagrereklamo at nagsasabi na hindi ako makapag-aral kasi wala akong magandang study area, pangit ng place ko, sobrang kalat sa bahay, dahil ganito, dahil ganyan. Palagi mong sinasabi sa sarili mo na mag-aaral lang ako pag nangyari na to and napakaraming conditions bago magsimulang mag-aaral. May ginawa ka pang to-do list and you made the perfect study plan. Gumawa ka pa ng study plan mo for the entire month for all the subjects na covered ng board exam until na-satisfy ka. You even made affirmation, sinulat mo sa papel, dinikit mo sa dingding ng kwarto, at dinikit mo pa sa harap mismo ng pinto ng bahay nyo para may pang-welcome ka sa mga bisita nyo. Pati nga sa wallpaper ng cellphone mo, may nakalagay pa ng pangalan mo with the title na makukuha mo after mo makapasa ng board exam. And after all the troubles na ginawa mo, walang nangyari. Wala Di ka pa rin nakapagsimulang mag-review for the board exam. Pinagpaliban mo ng pinagpaliban. Sinabi mo na mamaya na, until yung mamaya naging bukas, hanggang sa naging susunod na araw yung bukas. Then, di ka pa rin nakapagsimula hanggang yung bukas naging sa makalawa, then nakalipas ng isang buwan until dumating yung araw ng board exam. And since di ka prepared, kabado ka. Pero okay lang yan. Alam na alam ko ang feeling na yan. Siguro nga lahat ng nag-undergo ng board exam ay nakakaranas niyan. And para masolusyonan yan, ginawa ko tong video na to para in one way or another makatulong man lang ako. Though hindi ka nito mabibigyan ng 100% assurance na makakatulong to sa pag-aaral mo, at least it can help you get started. And once you get started, you'll be able to build your momentum that will make you consistent when it comes to studying. What I can guarantee is, after mong matapos tong video na to, mas madadalan ka ng mag-aral despite na pangit ang study area and environment mo. So, let's go! Guys, in this video, ipapakita ko kung ano ang study area ko and kung saan ako nag-aaral bago ako nakapasa ng Certified Public Accountant Licensure Examination. So, as you can see, butas-butas tong bubong, and kapag malakas ang ulan, madalas tumutulo sa loob. And ipapakita ko rin kung ano ba yung mga nandito sa taas. Kasi dito sa baba, dati itong sari-sari store na dito sa baba, dati siyang maliit na sari-sari store. So ang problema lang kasi pag may tindahan ka, nag-start ka ng business sa mga baryo-baryo lang, is ang tendency is mauutang and then matagal yung bayad. Kaya walang masyadong inflow para ma-continuously operate yung tindahan namin. So yun, walang nangyari, kaya ang ginawa is naging tambayan na lang dito kami nagpapahinga sa tuwing walang ginagawa. And ito dati rin pansitan. Ang problema lang kasi yung kung sa malalaki kang tindahan hindi ka nakakautang, pero ang tendency kapag dito lang sa maliit na sari-sari store, ang tendency is mautang, lalo na ng mga kamag-anak, lalo kung naawa ka. Syempre ang tendency is pagbibigyan mo sila kahit alam mo na matagal bago makabayad, if ever na makabayad din. So ito, tuwing gabi kahit umuulan, may natumutulo dito sa taas. And dito sa mini space na to, dito lang ako nag-aaral. I graduated June 2023, so I have more than enough time to prepare for my board exam. And also, I didn't take the board exam on October 2023 kasi nga wala akong pera pang enroll and si Papa nawalan ng trabaho. So, it is really difficult to prepare for the board exams when you're having financial trouble. So ngayon, itutur ko na kayo dito sa study area ko kung saan nag-aaral ako. So as you can see, ito yung study area ko dito sa kubo, and look, nakakabit siya dito sa puno ng mangga ng langka. So ito yung dati naming tansitan. Tapos tumataas ako dito kasi dati nag-aaral ako dito. Tingnan nyo to. Tingnan nyo. So yan, halos bumibigay na yan. Yan mga yan. Tingnan nyo to. So madalas may tumutulo dito tuwing umuulan, lalo pag sobrang lakas. So ito yung setup ko. Ito yung study area ko. As you can see, dito na din ako natutulog. Yan yung higaan ko. Tapos ito, unan ko. Dito ko rin tinitipon yung mga study materials ko. Tapos as you can see, hinihiwa-hiwalay ko sila. So yan. Tax, FAR, audit, FAR, MAS, tas RFBT. So ito, may list ako ng mga, ang ginagawa ko pala kapag nag-aaral ako is, nililist ko, ito yung dinodownloaded na subjects. By the way, sa Rio pala ako nag-review. So, ito yung printed na list ng subjects na i-cover ni Rio. So, ang ginagawa ko kapag inaaral ko itong mga yung mga nakalist dito sa subject na iti-take na i-discuss ni Rio, ang ginagawa ko is after ko maaral yung subject is
hina-highlight ko na yan para alam ko kung ano yung mga subject na na-cover ko, and may overview ako kung ano pa ba yung mga aaralin ko, para may idea ako kung ano pa ba yung mga subjects na hindi ko naaaral and ano yung mga subjects na naaral ko na, para hindi na ako ma-pressure and hindi sabog yung study plan ko. So tingnan nyo, NIPA, tas kung may tumutulo nilalagyan ko ng karton, so comment na lang below kung nararanasan nyo din to, yung nagre-review kayo na may tumutulo sa study area nyo. So dito, dyan ko tinitipon lahat ng libro ko. Yan. Nakatago lang kasi yung mga libro ko nasa baba na. Dito ko na lang kasi nilalagay yung mga books ko. Ito, yung mga ngayon kasi after passing the board exam, I decided to improve myself 1% every day by reading different books on productivity, self-improvement, product development, ito, Rich Dad Poor Dad, and different books na makakatulong sa akin sa pag-improve ng sarili ko. So as you can see, ito, may mga sapot na, may mga tahi-tahi na, may mga straw. Ito, nilagyan ko ng sako para di na mapasok ng ulan. So dito lang ako nakahiga. So, and by the way, kasi tinatamad na akong bumaba kapag syempre tawag ng kalikasan or napapaihi, tinaas ko na rin dito yung balde ng pintura. Doon na lang ako umiihi and then tinatapon ko na lang every morning. So medyo gross kaya di ko na ipapakita. So after passing the board exam, my most expensive purchase so far is this one, HP Victus. So kung gusto niyo mapanood yung video, click nyo tong video na to or link dito sa card na to. So this is worth 48,995, and as I said in my previous video, it took me 6 months bago ko nakuha at nabili itong laptop na to. So ito nga pala, may picture to namin ng girlfriend ko. Ito, look, yan. Tapos ito, drawing. Yan, shoutout sa girlfriend ko. So sobrang thankful din ako sa parents ko and kapatid ko kasi hindi nila ako pinipressure sa mga gawaing bahay. And during review phase ko, talagang wala akong ibang inisip nun is kain, tulog, and then study. Nakaka-consume ako ng 8 to 12 hours na pag-aaral kasi being a CPA is really so difficult. Kaya nga limited lang yung mga, or bilang lang yung mga nakakapasa ng board exam, and sobrang difficult talaga. You have to make full discipline and commitment kung gusto mo talagang makapasa ng board exam. Ginagawa ko tong video na to prove na hindi dahilan ang kawalan ng study area or comfortable na study area para makapasa ka ng board exam, kasi if you're really resourceful, gagawin mo lahat para makapasa ka. And may nabasa din akong quote na nagsasabi na being resourceful is not having all the resources you need. Being resourceful is making the most out of the limited resources that you already have. So yun, minaximize ko lang kung ano yung nandito. And ito kasi talagang dito kami natutulog dati sila papa. Dati kasi sa kwarto ako nag-aaral, and kapag nanonood sila ng TV, so napakaingay, nakaka-distract. Ang hirap mag-focus kapag masyadong maingay. So I decided na dito na lang ako sa taas mag-aral. And dinala ko na din dito yung mga gamit ko, yung unan, yung kumot, tas yung higaan ko. By the way, yung typical na ito lang yung higaan ko. So comment kung ganito din higaan nyo. Kayang-kaya yan makapasa, basta tiwala lang. And just because na limited lang yung resources mo, it doesn't mean na hindi ka makakapasa or mahihirapan ka. Kasi ako nga, work from home lang ako. Kasi hindi ko kaya na makapag full face-to-face na review. And pure online review lang din ako. So sobrang hirap talaga. And tuwing umaga, dati bago ako nagkatrabaho, sumasama ako na mag-deliver ng mga darak or yung pagkain ng baboy, tas bigas. Kumukuha kami dun sa supplier, and then dinideliver namin, free shipping na yan. Yun yung ginagawa ko. Tapos mga March 13 ata yun, na-hire ako, nagkaroon ako ng trabaho. So nagkaroon na naman ng panibagong shift. Dati nung nagdi-deliver pa ako, araw nagdi-deliver ako, tas tuwing gabi kahit minumuta na ako, nag-aaral ako kasi no choice wala tayong source of income, and mahirap mag-aral kapag gutom ka. Kaya you really have to be committed into passing the board exam, kasi kung desidido ka talaga, gagawin mo lahat para makapasa ka. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako magdadrama kasi di naman ako artista. So sabi ko sa sarili ko, kung mas pababayaan ko pang i-take over ako ng sadness, ng depression, ng frustration, talagang walang mangyayari sa akin. So sabi ko,
Hindi naman ako artista para magdrama. And kahit pa ako artista, siguro lahat naman tayo may kanya-kanyang problema. Kaya ang ginagawa ko is talagang prayer na lang every Sunday. Yun yung parang pampalubag-loob ko para magkaroon ng ginhawa. And so yun, naipasa ko yung board exam sa tulong ng parents ko, ng girlfriend ko, ng mga sumusuporta sa akin. Siguro kung gusto mong maging CPA, huwag kang panghinaan ng loob kasi maybe may ibang tao pa na mas may mahirap na situation kasi nga nung nag-exam ako, yung ibang examine binagyo sila, kahit baha yung room nila, tinake pa rin nila yung exam and some of them passed. So nasa sayo lang talaga. It is a matter of internal struggle. Hindi naman nakakaapekto sa'yo kung ano yung mga circumstances mo, yung external event mo. Oo, meron siyang effect, pero nasa sayo kung paano mo i-handle yung problema. So, kung gusto mong maging CPA, maybe you can follow my page or subscribe to my channel kasi I will be making more contents and tips on how to pass the board exam, the Certified Public Accountant Licensure Examination, and also I will make accounting tutorials and how to stay motivated despite all the struggles you're having. Ako nga, kahit ganito lang yung pinag-aaralan ko, yan, tingnan nyo. Tapos may mga times na tuwing gigising ako, basa na pala yung likod ko kasi tumutulong na yung tubig dito. So it just proves na kaya mo talaga makapasa ng board exam. Nasa sayo lang kung paano mo i-handle yung situation and make the most out of it. Kasi pag nakapasa ka na, sobrang sarap sa feeling na despite all the struggles na nangyari sa'yo, despite sa lahat ng problema pinagdaanan mo, nakapasa ka. And that's the best feeling ever. It lasted 7 days siguro or more than pa, just to celebrate and para mas namnamin yung pakiramdam na nakapasa na ng board exam. So dito kami sa Bicol. Ayan. I'm planning to make more contents. Although medyo pangit pa tong studio taray. So yun. So shout out sa lahat ng CPA aspirants and like this video kung gusto mong ng more contents related sa pagpasa ng board exam and accounting tutorials. Siguro kung may struggles ka din na nararanasan or meron ka ring separate na story, maybe you can comment down below and share this to all your friends na gusto rin makapasa and looking for advice. Tip ko na lang siguro sa iyo is you really have to make your own system and process na parang magiging daily routine mo kapag mag-aaral ka, and believe me, the result will take care of itself. You just have to build confidence in yourself, tiwala lang, and sabayan mo ng prayer, and you really have to make an effort to study harder than anyone else. Kasi kung prepared ka talaga, hindi ka masyadong kakabahan, and once na nasa exam room ka na, mafe-feel mo naman kung kayang-kaya mo yung subject mafe-feel mo na nakakapasa ka. And it is much better kung over-prepared ka kaysa under-prepared ka kapag magte-take ka ng exam. Kasi lahat naman ng effort na pinuput mo sa isang bagay, lahat ng ginagawa mo, mangyayari din yan lahat. Basta ginawa mo din yung part mo and God will do the rest. So ang pinaka-pino-point out ko lang dito is you can be a CPA or any board exam, kahit licensure examination for civil engineering, for nursing, for education. Nasa sayo lang din naman yan. Basta kayang-kaya mo yan, tiwala lang. Bye-bye.